Nagbabala ang mga otoridad sa publiko na mag-ingat at maging alerto dahil sa mga mapanganib na hayop gaya ng ahas at buhaya na nakawala sa mga farm bunsod ng baha. Higit pa sa 6 na metro ang taas ng tubig baha sa maraming lugar sa Guangxi at Zhejiang Province sa China matapos manalasa ang Typhoon Maisak. Nagmistulan ng dagat ang mga syudad sa mga nasabing probinsya. Sa videong ito ng isang rescue worker, kalibil na ng traffic light sa kalsada ang taas ng tubig. Batay sa ulat, nasa 29 na ilog at 36 na dam ang umapaw na dahilan ng matinding pagbaha. Dahil sa tindi ng pinsala, maraming lugar ang imposibleng maabot ng pangkaraniwang sasakyan, kaya't gumagamit ngayon ng malalaking drones upang maghatid ng mga ayuda sa mga komunidad at paglikas ng mga tao. Bukod sa drones, mayroong makabagong gamit ang Chinese military na water rescue carrier na kahalintulad ng bansa. Sa mga eskwelahan sa Guangxi, libu-libong estudyante at mga guro ang nailikas sa pamamagitan ng nasabing rescue carrier. Ayon sa mga otoridad, halos walang tigil ang mga rescue workers sa pagtatrabaho para maisalba ang mga stranded na residente at simulang malinis ang mga lugar na humupa ng baha. Ang babaeng ito naiyak na lang ng madatna ng nabaha nilang bahay. Nalubog sa tubig ang matatandang kahoy na ginamit sa kabaong ng kanilang lolo at lola na ilang dekada na nilang iniingatan. O sa pagtutulungan ng mga miyembro ng Chinese military at mga pulis at mga emergency units upang makatulong sa mga rescue operations. Gayunman sa lawak ng pinsala, aminado ang pamahalaan na hindi kayang madaliin dahil sa limitadong manpower at hihintayin na lang na humupa ang tubig bago matukoy ang lawak ng pinsala. Bagyo sa China. Isang malakas na super typhoon ang humagupit sa China na may international name na Bavi o dating Bagyong Inday na tumama sa silangang bahagi ng China. Dahil sa tindi ng banta nito, milyon-milyong residente ang napilitang lumikas bago pa man tuluyang tumama ang bagyo. Ngunit hindi lamang malalakas na hangin at matinding pagbaha ang kinaharap ng mga tao. Sa gitna ng rumaragasang tubig, nagbabala rin ang mga autoridad matapos maiulat na may mga makamandag na ahas na nakawala at nagkalat sa ilang lugar na binaha. Sa loob lamang ng ilang oras, ang mga dating mataong lansangan ay napalitan ng rumaragasang baha, habang libu-libong pamilya ang nagmamadaling iligtas ang kanilang buhay at mga mahahalagang gamit. Milyon-milyong residente ang inilikas. Bago pa man tuluyang maglandfall ang bagyong Bavi, naglabas na ng sunod-sunod na babala ang mga autoridad sa China. Dahil sa inaasahang matinding pag-ulan, storm surge at mapaminsalang hangin, milyon-milyong residente mula sa mga baybaying lalawigan ang inilikas bilang pag-iingat. Makikita sa mga video na kumalat online ang napakahabang pila sa mga istasyon ng tren, paliparan at mga terminal ng bus. Marami ang nagmamadaling makaalis habang may oras pa. Ang ilan naman ay dinala sa mga evacuation center habang ang iba ay pansamantalang tumuloy sa bahay ng kanilang mga kamag-anak. Kasabay nito, sinuspinde rin ang operasyon ng ilang pantalan, biyahe ng mga ferry, at maging ang ilang pampublikong transportasyon upang maiwasan ang mas malaking trahedya. Ilang paaralan at tanggapan rin ang pansamantalang isinara habang patuloy na minomonitor ng mga autoridad ang galaw ng bagyo. 2 beses naglandfall. Matapos tumawid sa karagatan, 2 beses na naglandfall ang bagyo sa silangang bahagi ng China. Kasabay nito ang napakalalakas na bugso ng hangin at halos walang tigil na pag-ulan na nagdulot ng mabilis na pagtaas ng tubig sa maraming komunidad. Sa ilang lugar, hindi na makilala ang mga pangunahing kalsada dahil tuluyan na itong nilamon ng baha. Ang mga sasakyan ay halos lubog sa tubig habang ang ibang residente ay na-trap sa kanilang mga bahay at naghihintay ng saklolo. May mga lugar ding naapektuhan ng pagguho ng lupa dahilan upang tuluyang maputol ang ilang kalsada at maging mahirap ang pagpasok ng rescue teams. Sa iba namang komunidad, nawalan ng supply ng kuryente at komunikasyon, dahilan upang lalong maging mahirap ang pakikipag-ugnayan ng mga residente sa kanilang mga mahal sa buhay. Mistulang dagat ang mga syudad. Sa paglipas ng mga oras, lalo pang lumala ang sitwasyon. Ang ilang lungsod ay mistulang naging dagat matapos umapaw ang mga ilog at dam dahil sa walang tigil na pag-ulan. Sa mga kumalat na video sa social media, makikitang ang taas ng baha ay halos umabot na sa mga traffic lights sa ilang bahagi ng kalsada. Maraming kabahayan at negosyo ang nalubog sa tubig, habang ang ilang residente ay wala nang nagawa kundi panoorin ang kanilang mga ari-arian na tangayin ng baha.
Ang iba naman ay umakyat sa bubong ng kanilang mga bahay habang naghihintay na marating ng mga rescue team. Drones at mga rescue team kumilos. Dahil maraming lugar ang hindi na madaanan ng ordinaryong sasakyan, gumamit ang mga rescue team ng mga bangka, malalaking drone, at iba pang espesyal na kagamitan upang maihatid ang pagkain, inuming tubig, at iba pang pangunahing pangangailangan sa mga komunidad na hindi na maabot. Patuloy ring nagsagawa ng rescue operations ang mga emergency responders upang mailigtas ang mga matatanda, bata, at mga residenteng na trapped sa kanilang mga tahanan. Ang ilang rescue personnel ay halos walang tigil sa pagtatrabaho upang masagip ang mga stranded na residente sa gitna ng patuloy na pagtaas ng tubig. Habang humuhupa ang baha sa ilang lugar, agad ding sinimulan ang paglilinis ng mga kalsada at pagbabalik ng supply ng kuryente at tubig. Panic buying hindi na iwasan. Habang papalapit ang bagyo, dagsa rin ang mga mamimili sa mga supermarket. Maraming estante ang halos maubos sa loob lamang ng ilang oras. Kabilang sa mga unang naubos ang delata, instant noodles, bottled water, tinapay, itlog, karne, at iba pang pangunahing pangangailangan. Ayon sa ilang ulat, tumaas ng malaki ang dami ng mga online orders habang naghahanda ang mga residente sakaling mawala ng kuryente o maputol ang supply ng tubig sa loob ng ilang araw. Gayunman, tiniyak ng mga lokal na awtoridad na sapat ang supply ng mga pangunahing bilihin at hinikayat ang publiko na iwasan ang labis na pag-iimbak. Gayunpaman, marami pa rin ang piniling maghanda ng karagdagang pagkain, gamot, flashlight, power bank, at iba pang emergency supplies bilang pag-iingat. Mga makamandag na ahas, nagdulot ng pangamba. Ngunit habang unti-unting humuhupa ang baha sa ilang lugar, isa pang nakakagulat na problema ang lumitaw. Nagbabala ang mga awtoridad matapos maiulat na may mga ahas na nakawala mula sa mga snake farm na naapektuhan ng pagbaha. Dahil inanod ng rumaragasang tubig ang ilang pasilidad, may mga ulat na nakitang gumagapang ang mga ahas sa mga kalsada, bakuran, at maging sa ilang kabahayan. Dahil dito, pinayuhan ang mga residente na huwag basta lumusong sa baha at agad na tumawag sa mga awtoridad kung makakita ng anumang mapanganib na hayop. Nagtalaga rin ng mga rescue at animal control teams sa ilang lugar upang mahuli ang mga nakawalang ahas at maiwasan ang posibleng sakuna. Bukod sa mga ahas, nagbabala rin ang mga opisyal tungkol sa iba pang panganib na maaaring dala ng malawakang pagbaha, kabilang ang kontaminadong tubig, pagkalat ng mga sakit at panganib ng landslide sa mga bulubunduking lugar. Sa ganitong mga sitwasyon, napakahalaga ng maagap na paghahanda, pakikinig sa mga opisyal na babala at mabilis na pagtugon ng mga rescue team upang makaiwas sa mas malaking trahedya. Sa iyong palagay, handa ba ang anumang bansa sa ganitong kalaking sakuna?